Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Dalawang naging bunga ng relasyon nilang yun. Totoo ba yan? At ang isa sa mga anak ay ako. Talaga? Hindi ako makapaniwala dyan. Halika, doon tayo. Sino pa yung isang anak? Ang kapatid kong si Raquel. Kambal kami. Kailangan niya magpa-DNA test maging si Alejandro. Itong magiging patunay na iisa ang aming ama. Gusto mong i-publish ko yan? Oo, Pero masyadong may iskandalo ng balitang to ang mama mo. Okay lang sa'yo mapahiya siya. anong dapat kong gawin? Anak ko ni Antonio Lombardo. May karapatan akong kilalaning anak dahil ng apelido niya. Kung sa bagay, tama ka. Sorry sa tanong ko, bakit gusto mong may publish to? Dapat ang mga ganitong issue ay sinisekreto na lang ng pamilya nyo. Alam ko, sabihin na nating ito ang gusto ko at makinig ka mabuti. Walang sino man ang dapat makaalam na ako ang nagbigay ng impormasyon. Siyempre naman, Mr. Albeniz, hindi ko sasabihin kung sino ang resources ko. Pwede bang malaman ko kung bakit ito ang gusto mo? Yan ang subject sa ikalawa mong article. Dapat ang first issue mo ay nagsasabing ang prominenteng pamilya Lombardo ay may itinatagong malaking sikreto. At si Mrs. Victoria ay dapat lumitaw na hindi kagalang-galang. Dahil nagkaroon sila ng relasyon ni Antonio Lombardo habang kasal pa siya kay Mr. Albeniz. At kapag nakahanda ng resulta ng DNA test, sa tingin ko mga ilang araw pa, malaya mo nang maisusulat ang iyong 4-column article. Well, tignan natin ang magiging pasya ni Boss. Dahil si Mrs. Victoria ay kinikilala at nire-respeto. Ang balitang to ay iskandalo. Sigurado ka ba talaga? Siya rin ang nagsabi sa amin. Pero bakit? Hindi ako nagsinungaling at binigyan kita ng napakagandang balita. Pero sa ngayon, yan muna ang balita na may bibigay ko sa'yo. Magkita na lang tayo. Sige. Magkape ka muna. Salamat, Mr. Albeniz. Hanggang sa muli. Sinabi sa akin ni Raquel na gusto niya makipagdiborsyo. Alam ko pero ayoko. Bakit? Dahil ba ito sa mahal mo pa siya? Hindi. Wala akong dahilan para gawin yun. Siya. Ito na ang pinaka nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Kailangan kong iwasan ang tingin ng mga doktor at mga nurse dito dahil ayoko makilala nila kung tumawag sila sa press, Mama. Okay na po, ma'am. Yun lang po. Maaasahan niyo po ang resulta sa isang araw. Ang resulta ibibigay lang sa kung sino interesadong partido, di ba? Miss, hindi to dapat malaman ng press. Mapagkakatiwalaan po ang laboratoryong ito, ma'am. Hindi po namin magagawa ang ganun. Maraming salamat sa iyo, Miss. Tayo na. Salamat po. Bakit kailangan mo pang sabihin yun sa nurse, ha? Bakit? Binigyan mo siya ng ideya. Gusto ko lang naman siguraduhin, ah. Salamat sa pagkontra mo. Oh. Ginawa nila yon pagkatapos bigla silang nawala. Therapy ni Gabriel ngayon pero hindi siya sumimpot. Ano sa palagay mo? Hindi ko alam, Fernando. Ewan ko. Siguro may nakapagsabi sa kanila. Tama, maaaring nga tinakot sila. Hindi kaya si Eric? O si Bruno? Parang sila na nga. Pwede ring bigla silang natakot nang kausapin ni Chucho si Meche para sabihing huwag tanggapin ang trabahong inaalok dahil baka nga malaman ko ang ginawa nila at ipakulong ko silang lahat kaya nasira ang plano. Kahit paano may maganda ring nangyari.
May communication na kami ni Judge. Nag-reply na siya sa email. Talaga? Oo. Ano nangyari? Gusto niyang malaman ng kaalaman ko kung nakaranas na ako ng photo safari. At sabi pa niya magsisimula na siya maglakbay. Pero hindi niya sinabi kung saan. Napakagastos ng ganong klaseng libangan, Fernando. Masasabi kong marami nga siyang pera. Oo. Pakiusap, Fernando. Gawin mong lahat para alamin kung saan siya pupunta. Dahil ito lang ang chance natin kahit medyo huli na. Ipinag-utos na ng judge kay Bruno, Raquel at sa akin na magpa-DNA test kanina. Kung gano'n isasabog na pala ang bomba sa isyong yan. Magtiwala tayo magiging maingat ang jury. Alam na ba ni Victoria? Oo. Kaninang umaga, sinamahan ni Raquel si Mama sa isang laboratory. Alam ko nararamdaman niya. Pinipilit niya maging matatag. Napakatapang niyang babae. Kahanga-hanga. Pupuntahan ko siya ngayong hapon. Sinabi niya sa'yo o ikaw ang nagdesisyon yan? Hindi, sinabihan niya ako. Mag-uusap kami tungkol sa Concal Tourist Development. Mabuti yun para makita kami. Nagpupumilit ka sa kanya, hindi ba? Hindi. Maraming salamat. Ang totoo, nalulungkot ako makita kang maraming problema. Lalo na ako, Fernando. Pinalayas ko na si Bruno sa bahay. Bakit kasi ngayon mo lamang ginawa yan? Pero ipinaalala niya ang pinangako kong hihiwalayan si Maria Jose. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo, huwag mong intindihin ang hinihingi ng taong baliw. Katulad na lamang ng Brunong yun. Tinanong niya sa akin kung meron ako isang salita. Ano ba, Fernando? Bina-blackmail ka lang niya. Hindi Alam mo ko, ba naisip Fernando. yun? Alam ko, pero desperado ako ng mga panahong yun. Mamamatay si Maria Jose, pati na ang anak namin. Handa akong isugal ang lahat, pati na ang kaluluwa ko sa demonyo, naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Pero demonyo si Bruno, wala siyang pakialam kung may masaktan. At kung makikipaglaro ka, ang buhay mo nasa kamay niya. Kailangan ko makapag-isip ng paraan. Kung gusto niya ng maruming laro, ibibigay ko sa kanya mismo kung anong hinihingi niya. Napakasaya ko nang makitang natanggal na ang arm sling ko. Wala na kasing istorbo. Anong sabi ng doktor sa bata, anak? Ayos lang ba siya? Mas mabuti po siya ngayon. Ay. Ikaw po, kumusta na? Mabuti, mabuti. Tama-tama naman, maayos na ngayon ang bahay. Kailan ka nga pala lilipat sa atin, anak? Hindi, ayoko tatay. Kailangan pa ako ni Ate Maria Jose. Salamat, pero wag mo na akong alalahanan. Sabi ng doktor, magaling na ako ngayon. At sabi niya subukan kong kumilos nang wala na akong katulong. Hindi na kailangan bantayin ako ngayon. At hindi mo na rin kailangan manatili. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Hindi mo ako pwedeng porsahin tumira sa isang basurahan, kaya wag mong gawin sa akin to! Ayoko! Hindi ako papayag! Tumigil ka na, utang na loob. Pinag-usapan na natin to. Intindihin mo sana, anak, pwede ba? Akong hindi nyo naiintindihan! Please, ate. Bigyan mo pa ako ng pagkakataong tumira dito. Pangako, hindi na ako magpapasaway. Huwag mo lang akong paalisin. Oo, pero may nagawa kang hindi maganda kay Raquel. Sinayang mo lang ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Hindi pwedeng palagi na lamang natin binibigyan ng problema ang ate mo, anak. Hindi ka pwedeng mamalagi na lamang sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapan ng loob mo. Akala mo ba hindi masakit sa akin na nakikita ka ng ganyan? Huwag mo ipilit yung sinasabi mo! Ang mahalaga lang naman sa'yo ay si Alex at ang kanyang pamilya. Ang gusto mo lang ay maging mabuti sa kanila, pero paano kami? Makasarili ka! Tumigil ka na nga, Paula! Hayaan niyo siya, Itay. Masama lang ang loob niya kaya siya ganyan. Okay, sige. Wala akong balak magmakaawa sa'yo. At kapag may masamang nangyari sa akin sa basurahan na yon, ikaw ang sisisihin ko, ate! Siguro hayaan na lang natin muna siya sa gusto niya. Ayoko na pong mag-alala pa masyado, pero ayoko namang mag-isa kayo. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Chuchu. Alam ko, pero tingnan natin kung magbabago siya. Kung ano ang mga gagawin niya, basta sabihin niyo sa akin. Oo, anak. Gagawin ko. Ezekiel, i-empake mo ang mga damit ko. Oo, yun ang gawin mo. Ihanda mo ang mga maleta ko at ipadala mo sa Hotel La Hacienda Tequit de Regil. Ngayon mismo, ipadala mo na lang kay Eric. Anong aalis ka? Magbabakasyon ka ba o ano? Hindi. Pinalayas na ni Sir Alejandro, si Sir Bruno sa bahay na to. Pati na rin ako. Napakamalas ko talaga. Bakit niyo ginawa yan? Dahil siyang hari dito. Pero ang tanggalin ka sa trabaho, baka naman may nangyari, no? Sinabi ko na sa'yo, ginawa niya yun dahil yun ang gusto niya. Mitin mo utak mo. Kung ayaw mo pati ko mapalayas. Eric, sandali. Kanina pa kita hinahanap. At bakit? Tumawag sa Senyorito Bruno. Ipinadadala sa iyo ang mga damit niya sa hotel. Nakamaleta na. Pumasok ka sa loob. Okay, kukunin ko. Kukunin ko na.
Salamat. Ang anak kong rebelde. Ang ganyang pag-uugali niya ang hindi maganda sa kanya. At yun pa, ang nagpapasama sa kanya. Pero anong dapat natin gawin, Ben? I mean, ang mahalaga lang sa kanya ang sarili niya. Meron pa tayong hindi natatapos na usapan. Halika, umakyat tayo. Halos mamatay ako sa hiya. Tinitingnan ako ng mga doktor at mga nurse na kumuha ng sample at iniisip nila kung para saan ang test na yon. Ha, hindi na nga maganda nangyayari sa pamilya namin. Talagang gagawin nga nila yun. Magkita tayo. Kailangan natin mag-usap. Oo, honey, Hindi, pero... hindi. Wala na pero. Alam na ni Roberto ang relasyon nating dalawa. Sinabi niya sa'yo? Hindi niya alam na ikaw, pero ang alam niya, may lover ako, Ulysses. Hindi ako tutol sa gusto niyong pagdidiborsyo. Kung hindi na kayo magkasundo, talagang ganon. Pero sa ngayon, Sangayon ako dyan. Roberto, bakit hindi kayo nagkaroon ng anak? Dahil ba sa ayaw mo? O dahil wala kayong kakayahan? Noon pa man, ayaw na niya. Kaya madalas kaming gumamit ng contraceptive. Tapos, hanggang naging malamig kami sa isa't isa. Kaya doon na nagsimula ang hindi namin naging magandang relasyon. Hindi sa. Nakikialam ako sa pagsasama ninyo. Pero kung talaga magdidiborsyo kayo, gusto ko, kahit konting panahon pa sana ay pag-isipan yung mabuti bago gawin ang bagay na yon, Roberto. Si Raquel ay mananatili dito sa bahay at ikaw naman pwede sa kabilang cottage. Sabihin mo, meron ka pa bang iba? Anong iba? Wala. Huwag ka magpapagod, magpahinga ka. Ay, ayos lang po ako, Itay. Hindi ko kailangan magpahinga. Pero anak, alam mo namang hindi ka pa masyadong magaling. Bawal pa sa'yo ang masyadong magkikilos. Alam mo naman yan. Magandang hapon, Mr. Pedro. Hindi ko alam na bibisita ka. Magandang hapon po sa inyo. Sinusundo ko na po kasi itong anak ko si Paula. Alis ka? Oo. Sinamahan lang ako ng kapatid kong pumunta dito dahil kailangan ko magpagaling. Pero sabi ng doktor, pwede na raw akong kumilos mag-isa at kahit wala ng alalay. Ngayon, kailangan na rin sumama ni Paula sa aking Itay pabalik sa bahay namin dito sa Merida. Ang tinitirahan nyo narito lang din sa syudad? Opo, at hindi lang yan. Kinukumbinsi ako ni Chuchu na magsimula ng isang maliit na negosyo. Magaling. Mahusay siyang gumawa ng palayok. Alam din niya kung paano kulayan at pagandahin. Sabi niya, tuturuan niya ako. Tutulong ako sa iba pang kakailanganin nila. Maganda yan. At kung kailangan nyo pa ng tulong, huwag kayong mahiyang magsabi. Susuportahan ko kayo. Malapit ang puso ko sa mga taong nasa ganyang propesyon. Naku, maraming salamat po. Pero masyado na namin kayong naiistorbo. Hindi yan totoo. Bukas ang pinto ng bahay na ito para sa inyong lahat. Ay, napakabait nyo talaga. Magpapatawag na po ako ng taxi. Hindi, ihatid ko na kayo. Naku, hindi na. Makakaistorbo pa kami sa inyo. Hindi, okay lang. Ihatid ko na kayo. Eh paano? Aalis na po kami. Mag-iingat kayo. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Wala kayong dapat na ipagpasalamat. Magkikita tayo uli, ha? Ikatutuwa ko po yun. Umalis na tayo. Tayo na. Ay, mag-iingat ka palagi, ha? Okay, salamat. Ingatan niyo po ang sarili niyo. Ingat kayo, Paula. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Salamat. Mabigat sa loob ng kapatid mong umalis. Hindi po. Nasanay agad siya sa buhay dito pero kailangan niya na pong harapin ang katotohanan. Nasanay siyang kasama ka palagi. Opo, madam, pero hindi naman pwedeng manatili siya dito na matagal. At isa pa, kailangan na rin natin ng kasama dahil matanda na siya. Kaya kailangan na rin niyang umalis dito. Hindi naman katandaan. Ang problema nga lang, itong si Paula ay hindi makakakilos nang wala ako sa tabi niya dahil alam mo na lagi pa rin siyang umaasa sa akin. Bakit hindi mo na lang sila pabalikin dito at tumira sa bungalow? Nako, masyado na po kayo maraming naitulong sa amin. Sa palagay ko, sapat na yun. Ay, Maria Jose. Alam mo, higit kitang nakikilala ngayon. At nasusurpresa ako sa'yo. Kwentuhan mo nga ako. Anong nangyari sa iyong ina? Wala akong masyadong alam pero namatay siya nung ako ay 3 taong gulang pa lang noon. Nasaan ang kapatid ko? Sir, may tumawag po sa kanya. Umalis po siya eh. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Kilala mo kung sino? Hindi po architect. Ganun ba? Aalis muna ako. Kung may kailangan ka, naroon lamang ako kina Alejandro. Okay po, Okay, sir. bye. Meron pa po ba, sir? Wala na. Salamat.
Ihahatid ng isa sa mga empleyado ko ang mga gamit ko. Plano kong dito muna magstay. Pakisabing hintayin ako sa lobby. Yes, sir. Excuse me. Akala ko kung sino tumawag sa akin. Sinurpresa mo ako, ah. Kamusta? Mabuti yan. Pero bago yan, meron tayong pag-uusapan. Bakit? May nangyari ba? Maraming bagay. Bago ang lahat. Unahin natin ang pinaka-importante. Okay. At ano naman yun? Una, ipangako mong walang sino man ang dapat na makalam ng pinakasikreto ng ating relasyon. Kapag nalaman to ng kapatid mo, pareho tayo may iskandalo. Yan lang ba iniisip mo? Huwag mong problemahin yan. Kahit ang chismosong si Lisette nagtatanong kung bakit madalas ako nawawala sa trabaho. Siyempre wala akong sinasabi. Baka naman may sinabi ka na sa kanya. Wala akong sinasabi. Maniwala ka. Yan lang ba sasabihin mo importante para iwan ko lang ang trabaho ko? Hindi. Gusto ko lang humingi sa'yo ng pabor. Depende. Gusto ko sanang ilabas mo ang files ng namatay. Yung nakaraan ni Mr. Roman Villavicencio. Sino siya? Siyang kapatid ng mama ni Alejandro. Kailangan ako manalo sa trial. Anong trial yun? Sigurado ka ba, attorney? Nasa sa'yo yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa pera mo. Pwedeng ibigay mo sa unang pulubing makakasalubong mo sa daan o kaya'y sa simbahan o kahit saang charity foundation. Maganda yan. Ganon noon ang ginawa ng iyong papa. Ipinamana niya sa iyo ang lahat kaysa ibigay niya sa iba niyang anak na mga pasaway dahil mayroon siyang karapatan anuman ang gusto niya. Ang inaalala ko ay sinabi mo sa akin nung isang araw na si Bruno ay meron na itatagong alas. Well, syempre, yan ay posible. Dapat maging handa. Sandali, nagpakuha ka na ba ng iyong DNA test? Oo, kanina umaga. Ang kapatid mo? Tapos na rin siya kanina. Ang kagandahan lang ay, ipinadala ka ng judge sa isang tapat at mapagkakatiwalaang laboratorio. Nag-aalala kung baka kumalat ang balita. Sa banda rito, anak, kung mapapansin mo, simpleng lugar lang ito. Pero nakita mo naman, pininturahan namin ito kaya mas gumandang tingnan. Ay, ako na magdadala. Nakakaya Hindi na kailangan. Okay lang. Pakiusap, natulungan mo na nga kami sa paghahatid dito. Ayoko maramdaman na wala akong silbi. O sige, ito na ang bag. Ay, salamat. Paula, alis na ako. Magandang hapon, Chuchu. Narito na kami. Abay, tingnan mo nga naman kung sino kasama ng kaibigan ko. Maligayang pagdating dito sa ating munting paraiso. Nasaan ang kwarto ko? Meron tayong 2 kwarto, anak. At para hindi ka naman manibago, dinala ko ang mga gamit mo doon sa magiging kwarto mo. Makikita mo. Ayan. Ang itay namin ay hindi masamang taong, madam. Hindi lang siya sinuwerte. Dahil nga po maaga siyang nabiyudo at siya na ang naging tatay at nanay namin mula pa nung mga bata kaming dalawa ni Paula. Bakit niyo iniwan ang bayan niyo at lumipat sa Saki? Lumayo ang itay para makalimutan niya na ang mga alaala ng aming inay. Pero ilipat niyo na lang ang mga labi niya sa sementeryo ng Saki gaya ng sinabi mo para hindi malayo kung dadalaw sa puntod niya. Opo, totoo po yun. Pero sigurado naman ako malulungkot siya kung dadalawin niya ang kanyang puntod. Pagkatapos, iiwan na lang kung nasaan man siya. Hindi naman po sa ganon. Narito ang 2 mahal ko. Mahal ko. Malapit nang dumating ang magiging baby natin. Ang aga mo ha. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Sandali. Aakyat muna ako. Mahal ko. Mahal ko, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, ikaw lang ang pinakamamahal ko sa buhay ko.
Hindi, mahal ko, hindi. Alam mo, kapag sinasabi mo yan sa akin, pakiramdam ko palaging may hindi magandang mangyayari sa'yo. Hindi, kahit na mangyari yan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, ha? Ika'y lumayo, nanaisin ko pa. Nasabi na po namin kay Mr. Albenis na nandito ka. Pumasok ka na lang daw po dun sa kwarto. Naroon siya sa suite 2115. Oo, sige. Kami na po ang bahala sa mga bagahe. Sumunod po kayo sa akin, sir. Salamat. Pero napakadelikado nito, Saldivar. Kapag hindi ito totoo, makakasuhan tayo ng pamilya ng Lombardo ng kasong defamation. At baka maipasarap ang ating publication na sa atin ay napaka-importante. Ang source ko ay 100% na mapagkakatiwalaan. Ang sulat ay totoo. Pero ipapublish muna natin to as chismis, boss. At kapag naibigay ng resulta ng DNA test, pwede nang ipublish ng 4-column article. Kaya siguradong bebenta ng malaki ang dyaryo natin. At maaaring ang buong newspaper na bansa ay makasakay sa atin. Maganda ang mga sinasabi mong yan. Pero gaano kasigurado ang source mo? Ipapaputol ko ang ulo ko kapag pumalpak. Anong pangalan ng informer mo? Sorry boss, pero alam mong ako lang pwedeng makaalam ng informante. Magaling, bahala ka pero ayokong ilathala mo yan sa ganyang paraan. Sinasabi mo magtiwala ako sa'yo, pero hindi mo binibigay sa akin ang impormasyon. Hindi po pwede sa akin ang ganyan, Saldivar. Tatawagan ko na lang si Gomez para alamin kung ano yung itinatago mo. Boss, ang informante, si Bruno Albenis. Ano? Ang anak ni Mrs. Victoria? Mismo. Tinanggal ka ni Alejandro. Karapatan mo humingi ng bayad sa termination. Kung hindi niya bigay sa akin. Ibibigay niya yun. Alam niyang pupersahin siya ng batas na gawin yun. Kaya nga pag nangyari yun, yun ang sabihin mo. O sige. Kaya lang wala na akong trabaho. Huwag kang tanga. Magtatrabaho ka pa rin sa akin. At sisweldohan pa rin kita. Paminsan-minsan. Ang mabuti pa, puntaan mo ang pinsan mo si Gregorio para alamin kung anong balita tungkol sa pagkawala ng Meche at ng kapatid niya. Para ano? Anong ano? Tagaron ka. Magstay ka muna ron. Tatawagan na lang kita sa cellphone. Kunwari magbabakasyon ka na lang doon. O sige. May kailangan ka pa ba? Wala. Alis na ako. Reception. Ako si Bruno Albenis. Hihingi ako ng pabor. Hatiran niyo ako ng dyaryo sa kwarto ko. Local at national. Araw-araw. Ilang oras ka rin nawala sa trabaho mo. Sa susunod magsasabi ka sa akin. Magdahan-dahan ka, Mary. Baka nakakalimutan mo secretary ka lang. Ang boss ay si Alex. Hey, mag-isip ka. Huwag na mo ako sa sermonan. Pupunta man na ako sa washroom, kaya huwag ka mangi-istorbo, ha? Magandang hapon, miss. Magandang hapon. Pumunta ako rito para sa down payment ko. Nagtatrabaho akong driver ni Mr. Bruno Albenis. Makipag-usap na lang po kayo sa personal department. Akit kayo sa second floor, diretsuhin nyo lang ang corridor. Itanong nyo doon ang opisina ni Attorney Rios. Rios? Tama. Okay, thank you. Walang anuman. Teka, sadali lang. Sino yung babaeng kausap mo dito kanina lang? Para kasing nakita ko na siya sa bahay ng mga Lombardo. Ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali. Maaaring tama ka kasi kapatid siya ni Architect Fernando. Hayop ka talaga, boss. So, ang sabi mo sa akin, second floor? Tama, pwede kang gumamit ng elevator o hagdan kung ano ang gusto mo. Maraming salamat. Magandang hapon sa'yo. Heto na ang sweldo mo. Pakipirmahan na lang dito, ha? Bago lang kasi ako dito kaya hindi ko pa alam kung nasa ng mga old file. Meron lang kasi akong titingnan eh. Pwede bang malaman kung nasaan? Sige, sasamahan na lang kita kung gusto. Ay, salamat ha. Dito tayo. Tama yan. Mahiga ka dito, Kuko. Ay, tignan mo kung gaano siya kaganda. Oo. Ayon kay Maria Jose, namatay ang kanilang ina nung bata pa silang magkapatid. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit inilipat ang mga labi nito sa sementeryo ng Zaki pero pagkatapos, hindi naman nila dinadalaw ang puntod. Hindi kaya si Pedro ang pumatay. Dinala ang labi doon para mailayo sa pinangyarihan ng krimen.
Ibig ko sabihin para walang makitang ebidensya ang mga nag-iimbestigang pulis. Ay, Filipa, yan ang nakukuha mo sa panonood ng TV. Nagbibiro lang naman ako eh. Teka, baka naman hindi siya naging mabuting asawa o kaya hindi naging tapat. Dinala siya sa sakhi para may pagkakataong ang mga anak na may pagdasal ang kanilang yumaong ina. Pero kung hindi siya naging tapat, ay, siguradong hindi nila alam yon. Saan siya pupunta? Siguro makikipagkita kay Maura. Arturo! Saan ba yun? Arturo! Ah, ito lalaking to. Arturo! Arturo! Ano nangyari? Saan mo gustong dalhin kita? Mamaalis tayo? Amin na yung susi. Nasa iyo ba yung susi? Akin na. Ibigay mo sa akin. Alis ako mag-isa. Aalis ulit kayo mag-isa, ma'am. Anong pakialam mo? Wala, tinatanong ko lang. Baka kasi masisante ako. Tulad ni Eric, kung ahayaan ko kayo, baka yun din ang mangyari sa akin, mawalan ako ng trabaho. Sinisanti siya? Pero bakit? Opo, sinisanti ni Sir Alex. At pinalayas din sa Sir Bruno. Asa na yung susi? Ibigay mo na sa akin ngayon na. Ako na. Ihahatid ko kayo, ma'am. Ma'am, ihahatid ko kayo. Pabayaan mo na ako. Sige na, okay na. Pero bakit po? Hayaan mo na nga ako. Ma'am, baka naman may isipan niyo. Samahan Ay, ko na lang naku. kayo. Sige na. Ma'am naman. Umalis siyang mag-isa? Oo naman. Bakit ganyan ka magsalita? Ay, wala naman. Ay, Kuko. Halika, Kuko. Ikaw na. Aha. Hindi. Ay, nandadaya ka. Napansin ko sa'yo na mas gusto mo maganitong laro. Oo, nakakatulong kasi ito makalimutan ko ang mga problema. Mahal, hindi lang minsan mo nang sinabi o pinaramdam sa akin na parang may mangyayari. Sana hindi to makaapekto sa atin. Hindi, mahal ko. Problema lang to sa opisina at lahat to ay kagagawa ni Bruno. Tungkol ba to sa pera, mahal ko? Oo. Ayoko talagang isipin na maghihirap ka na. Ay, mahal ko. Alam mo, hindi na mahalaga ang tungkol dito. Pero alam mo para sa akin, kung hindi mo magagawa ang tama at patas, ang buhay ay walang halaga. Ay, nako, tama na nga. Nag-half day ako dahil gusto kong makasama ka. At ayoko mag-isip ng hindi magagandang bagay. Kaya, kalimutan na muna natin ang mga problema at magagandang bagay lang ang isipin natin. Gusto mo ba yun? Oo, pero kaya lang... Walang pero. Anong ginagawa ni Roberto dito? Bakit mo ako tinatanong? Siya ito, asawa mo. Hello, honey. Kumusta? Anong ginagawa ni Roberto dyan? Hindi ba aalis tayo ngayon? Paalisin mo. Pasensya na, meron kasi kaming kaibigang bibiyahe papuntang Madrid. Palayasin mo silang pareho. Mabuti pa tawagan na lang kita mamaya, baby. Ano ba nangyayari sa gagong yun? Umanda ka sa akin, hayop ka. Hindi mo pa ako sinasagot. Gumamit ka ba ng protection kay Raquel o ano? Hindi ko matandaan. Minsan gumagamit ako, minsan hindi. Anong problema? Ewan ko sa'yo kung gumamit ka ng proteksyon nung nirape mo siya. Anyway, huwag kang mag-alala kung sakaling mabuntis man siya. Hati tayo sa pagiging ama ng bata. Ang kapal ng mukha mo. Hindi kita maintindihan. Pareho tayong bisexual. Pero bakit mo masyadong pinoproblema yan? Dahil nakapagrelasyon ka sa asawa ko. Asawa ko? Asawa ko. Isang macho. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka samahin ka, naiintindihan mo. Sandali. Pasensya na. Wala akong ibig sabihin. Siya ang pumupunta sa akin. Sino ang nagbabayad sa apartment na to, ha? At sinong gumagastos sa mga pangangailangan mo? Si Maura. Binigyan niya ako ng pera dahil kay Mario Aguirre. Hindi ako naniniwala. Siguradong sila ka lang nagbibigay sa'yo ng pera. Ano ngayon? Iiwan mo rin siya, hindi ba? Pero ako ang asawa niya! O sige, relax. Pinahiram niya ako ng pera pero sa totoo lang. Wala talaga akong interes kay Raquel.
Sumpaman. Maniwala ka. Meron parang mas maganda, mas importante. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon na balikan ako ng girlfriend ko para magkaroon ng magandang kapalaran. Imbento. Anong sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Siyang baliw. Gusto niya ng droga pero mahal niya pa rin ako. Pero kontrolado ko siya. Kapag nakabalik siya sa Spain, doon siya maninirahan. Sino siya? Kilala ko? Hindi ka maniniwala. Siya ang kambal ni Maria Jose. Ang totoo, hindi patay ang ina nito. Isinama siya ng isang napakayamang lalaki. Pagkatapos namatay yon at nakapag-asawang muli. Tapos, nasa kanyang isang batang babae. At hindi ka maniniwala. Pero si Maria Jose at Sandra ay magkamukhang magkamukha. Alam ba ni Maria Jose? Hindi. Kahit sino walang nakakaalam. Kaya ko sinasabi sa'yo ito. Gusto ko magpatuloy ang pagkakaibigan natin. Sisimula tayo magplano ng kooperatiba na susuportahan ng mga taga roon. Para magawa yan, bubuo tayo ng tourist development. Simple lang. I-welcome ang mga turista. Ayos ba? Aba, napakaganda niyan. Pero paano ba ako makakatulong sa inyo? Si Victoria na ang kukuha ng isang archaeologist para magbigay ng advice na magtuturo sa mga magtatrabaho bilang guide ng mga turista na pupunta sa mga nasabing lugar. Mahal ko, hindi ba matagal mo nang hinihintay ito? At magkakasama tayo sa paggawa nito. Well, aalis muna ako dahil meron lang akong mahalagang gagawin sandali. Yes? Paumanhin. Senyora, may tawag kayo galing kay Dr. Plasencia. Salamat, Ezekiel. Sandali lang pakiusap. Sasagutin ko na sa labas. Yes, andyan ako sa bahay niyo kanina. Chinek ko sa Maria Jose. Tinanong ko kung nariyan ka pero sabi ni Ezekiel, umalis ka. Sinamahan ko kanina si Raquel na magpa-DNA test sa laboratory. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinamahan sana kita. Well, okay naman na at saka inasikaso naman kami kagad sa laboratory. Ganun lang pala kadali i-process ang test. Kung ganon, kailangang mapuntahan agad kita dyan. Nag-aalala ako sa malaking problema ang hinaharap mo ngayon. Bakit hindi kaya tayo kumain uli sa labas? Bukas o sa isang araw? Sa palagay ko, hindi ito ang tamang panahon para magsimulang muli lumabas para mag-date na may kasamang lalaki. At alam mo na kung bakit. Kung makikita nila tayo magkasama, makikita nila kung gaano ka kahalaga sa akin. At mababawasan ang mga problema mo. Huwag mo sana akong bibiguin dahil patuloy lang akong magiging makulit hanggang sa pumayag ka. O siya, sige. Payag na ako makipag-date sa'yo. Hi, Fernando naman. Pwede ba wag mo nang itago yung lungkot mo? Alam na ni Maria Jose ang feelings mo para kay Mama. Ano sa palagay mo? Ay, sa tingin ko maganda yon. Pambihirang babae si Madam Victoria. Walang katulad, napakatalino niya. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit mo siya nagustuhan. Magiging mabuti siyang kapareha. Oo, pero dahil sa edad niya, pinipigil niya ang kanyang sarili. At dahil na rin sa nangyari sa kumpanya, ano sa tingin niyo, ano na lang ang sasabihin ng mga bata? Naiintindihan ko, pero anong kanalaman ng edad dito? Sa akin wala. Pero sa kanya marami. Ang problema niya kasi ay mga ginagawa ni Bruno at ni Raquel. Ano kaya kung pumunta kayo sa ibang lugar? Tulad halimbawa ng isla sa Polynesian o Madagascar o sa isang village sa India o Tibet. Hindi importante ang sinasabi nila. Kung ang pagmamahal ang siya magpapaligaya sa inyo, edi yun ang gawin ninyo. Hindi ko pa ba nasasabi sa'yo na maganda ang asawa ko? Oo naman, walang duda. Hindi. Isa lang akong asawa nang inuunay ang pag-ibig sa asawa ko. Malaki ang nagagawa kung totoo ang inyong pagmamahal. Sana kahit konti, mga katulad ni Paula ang ugali ni Senyorita Maria Jose. Talaga napakalaki ng pagkakaiba. Paano ba naman? Pininturahan na at pinaganda itong bahay. Para sa pagdating niya, hindi man lang pinansin. Kaya nga gusto ko nang matapos pinturahan ang buong bahay, Chuchu. Ay, sus. At saka, may pagkakaiba talaga ang bawat tao. Maaaring hindi nga matularan ni Paula si Maria Jose. Pero sa isang banda, meron din siyang punto. Ang problema,
Gusto niya ng maragyang buhay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Huwag kang panghinaan ang loob, kaibigan ko. Magbabago rin siya. Paano ba naman kasi? Mula nang dumating hindi na lumabas sa kwarto. Kung ikaw naman, baka naman natutulog lang. Bakit hindi mo pasukin sa kwarto para malaman mo? Oo nga, ano? Oo. Tingnan ko nga. Sige na. Paula. Paula, anak. Natutulog ka pa ba, anak ko? Paula. Gusto mo ba ng makakain? Pakiramdam ko gising siya pero ayaw bumangon ni tumingin. Lahat na lang ng bagay dito ay ayaw niya, hindi pasado sa kanya. Ay, ano ka ba naman? Tama na nga yung sinasabi mo, kaibigan. Ibigay mo na ang kaya mo. Huwag mo na sana siyang amuhin pa. Lalo na maghihinarte yan, makikita mo. Hindi magtatagal, masasanay na yan dito. Sana nga. Huwag ka masyadong mag-alala, kaibigan ko. Uy, siya pala bukas ha. Huwag mo sana kalilimutan, kaibigan ko. Magsisimula na tayo sa ating pwesto sa palengke. Kaya kailangan masigla tayo at masigasig. Oo, tama ka. Katya! Hi. Hello. Dala ko na. Natagalan ako sa paghanap niyan hanggang sa nahanap ko rin. Ay, ang malas ko talaga. Alam mo bang pati si Mary, sinisero mo na rin ako. Akala mo kung sino, sekretary lang naman siya. Mas mabuti pang bumalik ka na at salamat sa pagdala mo nito. Sinasabi mo bang umalis na ako? Hindi ka pwede magtagal dito. May pupuntahan ako sandali. Makikipagkita ako sa abogado. Ah, akala ko makukuha kong award ko dahil sa pagdala ko sa'yo ng dokumento kailangan mo. Eto ang premyo mo. Kaya lang, pasensya na, kailangan ko itong basahin. Babalik muna ako. O sige, kung gano'n, naalis na ako. Tawagan mo ako mamaya, ah. Sige. Pangako yan. Okay. Bakit hindi tayo pwede mag-usap? Gusto kong malaman mo na mahal kita ng buong puso at ng buong kaluluwa ko. Kasi imposible, Bakit Fernando. imposible na hindi mo ako matatanggap, Victoria? Kahit pa maghintay ako na matagal sa'yo. En esta madrugada, haz de estos dos brazos tu almohada. Pakiusap, huwag ka na magsalita. Wala man lang akong pagkakataong makapagsalita ng kahit na ano tungkol dyan. Pero ayoko malungkot ka. Kasi alam mong mahal kita. Alam ko. At mahal din kita. Kay sarap, bawat sandaling yakap ka. Ikaw lamang ang buhay ko, sinta. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa. Nabasa mo na ba ito?
Wala akong maisip kung sino. Alam ko na kung bakit ka tumawag, Sir Alejandro. Kababasa ko pala ngayon. At siguradong tulad mo na intriga din ako sa balitang ito. Ang judge na in charge sa kaso mo at ang laboratory na kung saan kayo nagkaroon ng test ay napakaseryoso at hindi nila dapat na ipamalita ito. Pero sino may gawa nito? Oh, kain na, Mas si Coco. Paula. Masyado po kami malapit sa isa't isa kahit na meron kaming pagkakaiba at hindi pinagkakasudoan kung minsan. Mahal ko ang kapatid kong yan. Oo naman. Masasamahan ka ni Augusto para makita mo siya. O kaya papuntahin mo siya dito. Senyorita Maria Jose, si Senyorito Bruno gusto kang makausap. Pakisabing, wala pa ako dito. Hindi. Kausapin mo siya, pakiusap gawin mo. Hayaan mo marinig ko sa extension. Sagutin mo. Halika, Ezekiel. Hello? Nabasa mo ang balita? Hindi, bakit? May isang article dito na nagsasabing si Alejandro, ako at si Raquel ay nagpa-DNA test. Bakit ginagawa mo to, Bruno? Dahil kailangan mo pagbayaran ng lahat. Sinabi ko na sa'yo makipag-divorce ka na. Diborsyo? Bakit? Nung nag-donate ako ng dugo sa'yo, humingi ako kay Alejandro ng 2 kapalit sa kanya. Ang pagiging presidente at ang idiborsyo ka. Totoong nangako ako kay Bruno. Kung gano'n maghihiwalay na nga ba tayo? Oo, mahal ko. At pumayag ka sa kanya? Yan si Victoria Lombardo, hindi ba? Oo. Dali, nabasa mo na ba ang balita sa dyaryo? Oo. Sa tingin mo kaya totoo? Ang sabi ni Loco niya daw, ang kanyang unang asawa para sa ibang lalaki. Maaaring ang totoo. Ay naku, nakakahiya. At ang buong akala na lahat ng tao ay siya yung pinakamatinong babae sa Merida.